Marhay na aldaw, Bicolandia! Hi everyone, we are from Toyota Albay and we are here to share with you our real-life experiences as an agent. Di ba, Aika? Yes, tama ka dyan, Shelo. At bago natin simulan ang ating first podcast, Shelo naman, batiin natin ang mga nagwawapuhan at naggagandahang manonood dito sa ating page. Kaway-kaway naman dyan, Shelo. Hi sa inyo. Ayan. Hello po. Kung saan man po kayo ang lugar nanonood, mag-ingat po tayo and stay safe always. At sa mga nagda-drive dyan, palaging tatandaan na drive smart. Yeah. We are excited po dito sa ating content dahil hindi lang experiences po yung aming share o ibabahagi, kundi ano yung totoong nangyayari sa pagiging isang buhay agent at kung paano yung proseso, ano yung mga experiences namin sa aming mga kliyente. Diba, Tama ka dyan, Aika. Talaga namang, Shelo, made from the scratch yung process natin sa pakikipag-usap sa kliyente, ano yung proseso hanggang sa wakas, successfully ma-release natin ang kanilang unit. Hawak na nila yung malaking susi! Ayan. So, Shelo, ibahagi naman natin sa ating mga manonood kung ano yung experiences mo sa mga naging kliyente mo. Ayan. So, for me, may mga client talaga tayo na sobrang bilis lang ng transaction. Yes. Meron din namang mahirap. So, yun, ang pinakamadaling client talaga yung nagbibigay ng requirements kapag humingi ka ng, Sir, ma'am, kailangan po namin ng ganito, ng additional ID. Siyempre, nagbibigay agad sila. As nakakagaan din sa part natin. Oo. And yun, kung gusto nila ng mas mabilis na release, siyempre, kailangan mabilis din talaga yung pakikipag-cooperate nila sa atin. Siyempre, yung complete requirements, napaka-importante yun, partner, diba? Siyempre, hindi naman tayo makakagalaw ng process kung kulang din yung ibibigay nila. And yun nga, one thing na nakakagaan din sa part namin is kapag si client ay cooperative. Yes, tama. Ikaw, kamusta naman yung experience mo sa client mo lately? Same thing with you, yung kausap ko si client, example lang ha, ang sabi ni client, from Catanduanes pa siya, Isla. So, sabi niya, ma'am, view ako ng units niyo dyan, ano yung available nyo. And then, hindi ko expected, kasi akala ko unit viewing lang kami. Dala niya na lahat ng requirements, partner. At may bonus. May dalang famous latik from Catanduanes. Asa na yun? Parang hindi kami nakatikim ng latik. Nabibus ko partner. Okay. Pasensya na. Sobrang sarap kasi. Ayan, yun yung mga best experience ko na hindi ko expected, akala ko lang mag-unit viewing, and then yun pala, dala niyo yung requirements, nagpapakita sa'yo ng interest. One thing yun. Pero syempre dapat ikaw, ipakita mo rin na interesado ka sa kanila. Yes, syempre. At hindi mo sila papabayaan. Yes naman. So, partner, punta naman tayo dun kasi syempre, kung merong mga magagaan tayong naging smooth or magagaan na naging transaction or tinatawag na smooth transaction. Siyempre, hindi may iwasan, partner, yung nandyan yung medyo may alam mo yung meaning na, pero, siguro, partner, sa lahat ng naging client ko, okay naman, pero may mga ganun talaga. Pahirapan. Pero mabait naman talaga sila. Pero, you took it professionally. Yes. Ayan. Yung kahit si client, hindi mo matansya yung ugali. Pero ikaw, as tinawag na marketing professional, ayan, talagang you stood up to be a marketing professional. So ikaw, partner, ano experience mo doon? Ang naging experience ko lang is may client ako, and then pina-approve ko siya, partner, and approve naman siya, everything. Tapos, nag-chat na ako sa kanya, Sir, approve na kayo, ganyan. Need na natin mag-down payment ng gantong amount. Hindi siya nagre-reply sa akin.
Ay, grabe. Hindi nagre-reply. Sakit lang hindi nagre-reply, partner. Sakit talaga, Pero, partner. ayun, mga ilang araw nag-reply din. Ano may sabi? Ma'am, transfer ko na lang po yung approval. Masakit yun. Yun yung isa sa mga masakit at nakaka-heartbreaking part ng pagiging isang marketing professional. Di ba? Ay, sobrang nakaka-hurt yung experience na yun. Kala mo, pera na, naging bato pa. Hindi lang sa pera naging bato, partner, yung commitment nyo sa isa't isa na. Yun nga. Sa whole process, akala mo ikaw at ikaw, pero may iba pala. Ouch. Ikaw, partner. Ay, yung... Ano yung naging worst worst scenario ba? Yung tawag doon sa na isang client. blinak ka after nang napaka-smooth yung transaction tapos biglang this person is unavailable. Messenger partner. No, Ano sa tingin mo naging rason? Ba't ka blinak? natulog lang ako tapos paggising ko pa, ka-block na. Hindi ka ba na nanaginip nun? Hindi. Okay. Kasi napaksak pa kami sa sarili ko, partner. Totoo talaga, blinak niya ako. At malaman-laman ko sa post ng isang friend ko din, nakatag pala, what a coincidence, small world. Yes. Narilisan na sa ibang dealership. Hawak yung malaking susi, happy siya. Pero While me, nireakan ko siya ng heart. At least partner hindi dito sa dealer. Parang mas masakit kung dito parang releasean sa Toyota Albayo. Ay, hindi naman, partner. Hindi naman. Pero as an agent, may kirot. Alam mo yun, may kirot. Pero, sabi nga, you took it professiononally and move on. Yes, yes. Hindi tayo pwedeng magtanim ng galit. sa ating mga kliyente. Bawal yun. Tsaka, love. Tsaka, triname tayo dito sa Toyota Albay na walang samaan. Kahit sa kapwa agent natin. Hindi yun pwede na porket kakilala mo, sa iba kumuha, ay magtatanim ka ng sama ng loob. Hanap na lang ulit tayo ng bago partner. Madami pa tayong pwedeng maging client. Tama ka dyan, partner. And Shelo, hindi lang yung experiences natin sa mga light or smooth transaction, yung medyo may pagka-worst scenario. Meron din tayong tinatawag na touching lives experiences. Tama ka dyan, partner. Yung talagang thank you po. Dahil naging bahagi kami sa inyong pag-purchase ng sasakyan. Ikaw, Shelo, tanungin lang kita, ano yung pinaka-touching life experiences mo with the client? Ako naman, yung client ko, Father's Day kasi to. Ngayon, nag-chat sa akin yung anak ni client. Yung client ko mismo, yung anak niya. Okay. Sabi niya, Ma'am, pwede ba magpatulong? Kukuha siya ng sasakyan para sa kanyang papa. Sabi ko, sige sir, sure. Transaction pala nito is cash. Oh, so, cash. Ayun, pinaprepare ko na yung unit. Ngayon, and then, Father's Day, kumain na muna sila sa SM. Tumatawag sa akin yung client ko. Ma'am, papunta na kami dyan. Pero ang pinaalam niya dun sa papa niya is mag-unit viewing lang sila. Ng gusto niyang sasakyan. Kasi yung gusto niyang sasakyan is Hilux talaga. Yun talaga yung sabi ni client na gustong-gusto ng papa niya ng Hilux. Then, ayun, nandito na sila. Nasa showroom na sila. Nung naglalakad na sila. Nagugulat yung papa niya bakit papunta sila ng releasing area. Tapos, ayun, binigay yung malaking susi sa papa niya. And then, sabi niya, para sa'yo to. Sobrang nakaka-touch yung moment na yun. Kahit ako, napapayak ako Sabi ko, Agree ako doon, partner. May mga anak talagang handa na ibigay yung kanilang pagmamahal, lalo na tinatawag na payback time. Alam mo yun? Payback time. Yes, yung sa mga sakripisyo ng mga magulang po dyan. Siyempre, yung mga anak nila, naging successful na din. And then, one thing na good trait ng mga anak is hindi nila nakalimutan yung kanilang mga magulang. Kaya sobrang nakaka-proud yung mga anak na ganon. At syempre yung mga magulang na nagsakripisyo din para sa anak nila. Yan. Saludo po kami. Doon po sa mga anak na talagang hindi kinalimutan yung kanilang mga magulang. Nagkaroon talaga ng pangarap para sa pamilya. Same thing. Ikaw, Aika. Ano naman yung touching moment? Same thing. Yung sa'yo, Shelo, twist siya. Kasi,
Hindi lang basta pagkakaroon ng pagmamahal dun sa magulang. Pero alam mo yung kwento niya malalim eh. Kasi yung client ko is seaman, napagtapos ng kanyang tatay, na ang kanyang anak bilang isang seaman, marinero. At yung tatay, upon may background check, isang farmer. So, para sa akin, yung pangarap ng isang tatay na magkaroon ng isang sasakyan, tinupad doon. Siyempre, hindi joke ang magpaaral ng isang marinero. Yes, sobrang kailangan mo ng sakripisyo. Hindi joke yun, partner. Siyempre, alam natin yung sacrifices ng magulang natin. Talagang buhos, effort, sagad kung sagad sa mga gastusin. Alam natin yan. Pero yun nga, sobrang na-touch ako nung sinabi ng kliyente ko na ma'am, hindi lang to kagustuhan kong kumuha ng sasakyan, pero din po dahil isa sa mga dahilan ng pagkuha ko ng sasakyan ay isa sa katuparan ko yung dream ng tatay na magkaroon ng 7-seater na sasakyan. At ang inupusuan ni partner is yung Rush. Ang Rush naman talaga yun. Yes, family car. Yes, Family yes. car. So, ayun. Yung walang kaalaman yung tatay, yung anak niya, nag-purchase ng sasakyan, umuwi dito sa Pinas. Same thing with you, nag-unit viewing. Yung anak na muna. Tsaka, after a week, approve at na-release. At yun yung pinaka-proud moment ko ha. Kasi ako yung agent niyan. Yung nilagyan namin ng ribbon, yung sasakyan, and medyo naluha-luha ako ng partner kasi yung tatay wala siyang alam, as in, zero knowledge siya. Narinig ko nga sabi nung tatay, maano kita digdi? Opo, maano kita digdi? Ang sabi niya. At syempre, yung mga anak, nagtatawanan, ang sabi, Diyos ko pa, dahil magpaparahapon, umukaw ka sana dyan. Yung Tagalog po, ay nako papa, huwag ka masyadong tanong ng tanong, umuko ka lang dyan. Hanggang sa Ingles, yung father niya, nakakaramdam. Parang syempre nagtataka siya, partner, kasi bakit pinitimpahan ng kontrata? Nakakaramdam siya at umiiyak na yung tatay. Doon ako, grabe partner, yung balahibo ko. Kasi yung papa niya, like, ano ini? Makuha ka? Auto? Walang sinasabi yung anak niya. Silent lang siyang nagpipirma ng mga dokumento. May wala talagang pipirma na siya. Hindi siya umiimik. Hindi siya umiimik. Hanggang sa releasing. Like, ano yung naging reaction ng tatay niya? Umiyak siya, partner. Iyak siya eh. Alam mo yung iyak ng proud sa surprise. Ang halo ng emosyon, kinabahan, uwa, umiyak. Yun yung nakita kong touching life experience ko ng isang kliyente ko na grabe, may mga ganong anak pa pala na handang ibigay lahat sa magulang. Para sa magulang. And proud tayo doon, partner, kasi naging part tayo ng kanilang journey na hindi lang marilisan ng sasakyan. At the witness natin, right? Yes, from the start. Yun. Yung fill out pa lang sila ng application form. At syempre, medyo may kabatayan din. May ma-approve. Pero syempre, na-approve sila. Dahil para sa kanila talaga yung sasakyan na with our positive thought hindi, ma-approve to. Para to sa kliyente ko. Kakaroon to ng sasakyan. Ayan. So, kaya naman, partner, it's worth to handle those clients na in the first place, alam mo may kwento. And hindi lang basta-basta sila nag-purchase kundi may dahilan talaga. yeah. Kaya naman po, sa aming mga naging kliyente, taus-puso po ang aming pasasalamat dahil po sa pagbibigay ninyo ng tiwala. Hindi lang po dahil sa smooth transaction na nangyari, kundi tinuring nyo din po kami na kaibigan at kapamilya. Diba, Shelo? Tama ka dyan, partner. At dyan nagtatapos ang aming kauna-unahang podcast dito sa Toyota Albay.
At sa mga karagdagang katanungan po, comment down below para naman may maitopic ulit kami sa aming podcast. Michelle, gusto nyong topic na... Kung ano yung gusto nyong pag-usapan namin, i-comment nyo lang. May discuss din namin yung partner. At ako nga po pala, si Shella Polidario. And once again, I am Aika Ferry. At maraming salamat po. See you! Bye!